Hi guys, this is Jed. This is Monica, and this is the SKL podcast, which means share ko lang. In this podcast, we talk about life, adulthood, parenting, careers, and so much more. We add new episodes on Fridays. Episode 3 of SKL. Anong masashare ko lang topic natin for today's episode? So we have some people asking about our life here in Canada. So buhay Canada. Buhay Canada. Mm-hmm. Malamig. Hindi. Malamig sa winter talaga. Pero, actually, nung ko lang na-realize na. Akala ko kasi, before ako pumunta dito, puro lamig lang. Mm-hmm. Yung pala talagang 4 seasons. Kasi syempre, sa Pilipinas kasi, tag-ulan, tag-init lang naman tayo dun eh. So, dito, sa Canada, ang buhay dito, mahirap, pero, I think, worth it naman. Worth it naman yung pagpunta natin dito. So, yung pathway na ginawa ko is student visa. Kasi yun yung pinakamadali going dito sa Canada. Pero ngayon, I heard na sobrang hirap na. Yeah. Sobrang hirap na kasi sobrang strict na nila. Kasi nililimit nila yung permanent residence. Sobrang dami na ba? Sobrang dami na kasi. Anyways, we're not gonna talk about the politics side. The Justin Trudeau side. Well, basically, wala naman kasi ko alam dyan. Yeah, So, same. wag na tayo magmarunong. Ayun lang yung naririnig ko dati. Ngayon na sobrang hirap na. Mahirap Pero na, kasi nung time ko, nung 2017, ano lang siya talagang kung meron kang pang-aral, go. Though may may na-decline pa rin. Mm-hmm. I think yung sa'yo kasi, bukod sa it happened na mas madali nung time na yon. Pero ang swerte mo rin kasi sa mga nangyari sa'yo. Mm-hmm. When it comes to yung mga papers mo and yung duration and length ng mga na-approve, parang napakaswerte nung mga nangyari sa'yo. Shoutout sa CIC Global. Na tinulungan nila ako. Yung agency ay yung ginamit ko. Yung CIC Global. Kasi, before ako nag-apply sa agency na yun, dating-dati pa, siguro mga fresh grad din yung sister ko. Nag-DIY siya. Okay. Nag-DIY na siya papunta dito. As in, siya lang nag-process? Siya lang nag-process. Nagbasa-basa lang siya and pasa lang kung anong nandun? Yeah. Tapos, na-deny siya. Oh, okay. Na-deny na siya. So, sabi ko, sige, why not use a agency? Wait. Pag na-deny ka, wala namang kaso, you can try again. Yeah, you can try again. Unlike sa iba, di ba? Parang strict. Yeah. Okay lang naman. Magbabayad ka nga lang ulit ng application fee. Yun lang ang... Gusto ko naman talaga willing ka eh. Okay. Anyway, so yun. Nung time ko is madali. Kasi natulungan ako ng agency. So basically, ang processing time ko is within 5 months. Nalaman mo na, pupunta ka na? Oo, na? within 5 months. Mabilis lang kasi, or naging busy lang din kasi ako. Busy ka kasi may naasikaso ang business that time. Kung Nagulat ka na lang. Yeah. Nagulat na lang ako na, na-approve. Nagulat ka na lang, pupunta actually, ka pala. that time nga, kasi mag-opening na yung business namin, tapos biglang tumawag yung agent ko. Sabi sa akin na, oy, congrats, Jed, kasi na-approve yung visa mo. Tapos ako kasi in the moment ako andun ako sa mag-open yung business. So, ang naging reaction ko lang is, talaga? Tapos sabi sa akin ng agent ko, sabi sa akin, ikaw lang yung applicant na sinabihan ko na-approve na parang hindi siya sobrang saya. Sabi ko, actually, hindi, masaya ako na nagulat lang ako na ganun kabilis na approve agad. I think nawala na siya sa isip mo because you were busy, you were occupied, so nakafocus ka doon. Nawala sa isip mo na may in-applyan nga pala ako at aalis ako ng bansa anytime soon. Yeah, actually, yun yung sabi sa akin ng agent na ikaw lang talaga yung hindi masaya. Sabi ko, hindi, masaya naman ako, syempre. Sa iba, hirap na hirap talaga eh. Yeah, so, naging thankful din naman ako na tinulungan nila ako. At napadali. Oo, napadali yung process ko. Tapos yun yung naging pathway ko papunta dito. And then, in-apply ko si Monica ng spouse visa. So, andito siya nung 2020. Yeah. So, basically, 2017 ako dito. After 3 years ko siya nakuha as a spouse visa. But prior to that,
ikaw pa lang yung nandito, syempre, yun nga, student ka, like, ano ba yung mga requirement? I mean, akala ko kasi, kailangan mong makatapos ng like 2 to like 4 years na program bago ka mag-grant ng work visa dito. Hindi ko alam bakit yung sa'yo parang tanan in favor sa'yo lahat. Kasi yung student visa dito is kasama ng pwede kang mag-work but just 20 hours a week. May limit May din. limit pagka student visa ka. Pero pag vacation nyo, pwede kang mag full-time. Pag vacation nyo lang. Okay. Pwede kang mag 40 hours a week. Pero pagka student ka, 20 hours a week lang. Basically, ano lang yun just to support your basic needs. Hindi talaga siya, hindi niya kaya talagang full support na Tapos pagdating ko dito, nakatira lang ako sa mga student housing talaga. Yeah, yung room lang isang talaga. bahay siya, tapos yung room lang yung i-rent ko. So, shared bathroom, shared kitchen, shared sa lahat. Dining, and basta lahat shared. Nag-share kami, Nag-share kami mga, kami nun, 6 sa isang bahay. Tapos lahat yun student, lahat kami student. Anong masasabi mo sa like yung adjustment mo, like from the Philippines, comfortable ka, may bahay kayo, you're with your family, and alam mo yun, may kasama ka, and then coming here to Canada, mag-isa ka na lang, and you have to work for the things that you need while still going to school. Yung feeling mo pa na natapos na nga ako sa Pilipinas, tapos na dapat ako mag-aral inuulit ko na naman to. So, paano ka nag-adjust dun sa parang starting all over again? Actually, yung adjustment ko dito sa Canada, medyo hindi ganun kahirap. Unlike kasi nag-ano pa ako sa US ako yung pinaka nag-adjust talaga Mas nahirapan ka pa dun nag-intern ako sa US. Kasi yun yung first na malalayo talaga ako sa comfort zone ko sa Pinas So, sa Pinas kasi, may sariling bahay, may kotse. I mean, maayos naman yung buhay, comfortable life talaga. Masasabi ko. Tapos, pagdating sa intern ko sa US, talagang on your own. Yeah. Talagang wala kang maaasahan. Talagang, pag hindi ka kikilos, walang mangyayari talaga. Walang mami, penge mo ng budget. Yeah, exactly. Wala sila ate angels na tutulong sa'yo, di ba? Yeah, walang mag-laundry. So, dun ako mas na-challenge. Kaya pagdating dito sa Canada, easy. I'm not gonna say easy, pero yung adjustment period ko is hindi na ganun kahirap. Mild na kasi lang. meron na akong nakita ko na may preview okay. ka na. Oo. May 1-year preview kaya. So, yun, parang nasasabi ko, okay to, kaya to. Tsaka ang mindset ko lang is after nung student visa ko, kapag nakapagpa full-time naman na ako, mas magiging okay kasi makakahanap ka ng work. So, you can work nga 2 jobs, 3 jobs, whatever. So, lahat ng basic needs and kailangan mo, mako-cover up nung mga jobs na gagawin mo. So, yun. Yeah. I mean, yung pinagdaanan mo noon, kasi naman ako, nasa kabilang side lang ako ng call Yeah. Naririnig ko lang yung mga kwento mo, yung mga rant mo minsan, or minsan naman kung okay yung nangyayari, edi good. Pero parang feeling ko, siguro, in a way, ako yung parang natatakot akong pumunta dito. Kasi parang ang sad. Yeah. Parang ang sad. Share ko lang pala yung first winter ko. So, syempre tayo sa Pilipinas, hindi natin na-experience yung snow. May lamig, pag pumunta ka ng Baguio, ng Tagaytay, pero hindi naman na ganun kalamig So, dito, pag nag-fall, talagang gray. Hindi fall. Yung fall pa transition to winter. Sobrang gray na nung kulay. As in, sobrang wala nang kulay kasi yung mga leaves talagang wala na. Coming from bright colors. Yeah. Tapos pag nag-fall ay nawala na. Yeah. So excited ako sa winter. Tapos first experience ko ng snowfall, sobrang na-amaze ako kasi sobrang parang magical. First time experience, labas ako, tapos in-enjoy ko talaga, nagtinapakan ko lahat. Sabi ko, ganito, sobrang lambot pala, ganun. Tapos parang ang linis-linis. Buti di mo kinain. Actually, tinitrinay ko. Dinilaan ko.
Sabi ko parang halo-halo lang ang razons Ganun ka Pino yung snow. Pino talaga. Tapos, excited ako. After 2-3 days, gusto ko na bumalik ng Pilipinas. Just like that. Just like Nagbago agad. Sobrang lamig, sobrang hirap maglakad. Kasi that time, nagre-rent lang ako. Walking distance lang sa school, 10 minutes away lang. So, maglalakad ka. Sobrang hirap pala. Sobrang lamig na ako hanggang ngayon, ilang years na ako dito. Hindi pa naman ganun katagal pero 7 years. Hindi pa rin never pa akong naka-adapt sa lamig pa din. As in sobrang lamigin ko pa rin kahit patong-patong na yung suot ko. Tapos yun lang yung first experience ko ng winter. Like after 3 days, gusto ko na mag-book pabalik ng Pinas. Tapos sinasabi ko kay Monica nung magka-video call kami like sobrang depressing as in. Lalo na pag wala kang family, sobrang depressing sa Canada kapag wala kang family. Tapos first time mong ma-experience yung ganung weather. Yeah. Well, funnily, ang dating ko dito sa Canada, winter. Yeah. Winter, right away. That was February 2020? Tama ba? Yeah, February 2020. Yeah, so super kasagsagan yun ng winter. Ako naman, although may idea na ako na medyo sad yung vibe, and yun nga, parang puti, gray, blue lahat ng makikita mo. So talagang medyo nakaka-down ng mood. Syempre nga excited Di positive thinking, like, okay lang ako, andyan mo yung asawa ko, tapos kasama pa natin si ate. So, hindi tayo alone, ano mo yun. Pero I think, alam niyo yung mga nakikita natin na snow sa mga movie, lalo na yung mga Christmas movies na yan. Nag-look forward ako doon kasi ang ganda talaga, Winter Wonderland. And excited ako magsuot ng mga layered jacket na may fur, na parang ang cool, tapos naka-boots ka. Hindi ka naman magbuboots sa Pilipinas, ang init-init kaya doon. I mean, siguro for fashion, pero hindi yung talagang kasi need mo, essential siya. So, excited ako, pati nga yung earmuffs, pati yung mga mittens, excited akong magkaroon ng reason finally to wear them. Kasi pag nakikita ko, napaka-fashionable nila. Yung mga scarf, di ba? Diyos ko, nung na-try ko na dito, dahil kailangan na winter, malamig, may snow, Diyos ko, yung pagsuot pa lang ng damit, inaabot na ako ng siyam-siyam. So, dami ng layers. Yeah. Ang dami mong suotin. Tapos, ang gagawin mo lang naman is bababa ka lang para magtapon ng basura. Tapos, babalik ka na ulit, papagpagin mo yung boots mo, tapos tatanggalin mo ulit lahat ng layers ng suot mo. The fact nga na na dito pa tayo sa Ontario province, hindi pa tayo sa mga cold Sobrang provinces, lamig. diba? Yeah. Yung mga Chill talagang pa dito. nagdi-negative 20. Dito, tolerable pa kahit pa paano. Yeah, tolerable Ito, malamig pa. talaga. Pero you know what? Sinasabi nga nung mga kasi syempre mga Canadian, talagang kinakausap ko na sobrang sanay nyo na sa snow. Lagi na lang sinasabi sa akin Hindi na daw. na hindi talaga kahit dito sila lumaki, hindi pa rin sila sanay. Giniginaw pa rin sila. So sabi ko, okay, you just need to deal with it. Doon na ako na tipong Wala kung magagawa. sila nga 'di ba? Dito na pinanganak, dito na lumaki, hindi pa rin sila used to that type of weather. Sabi ko, ano kayang pwedeng gawin? Tapos doon na sinabi na, enjoy nyo lang kung anong, kunyari, kapag summer, ginagawa nyo, di ba? Pupunta kayo mga cottage, punta kayo sa Beach, lake, yeah. sa beach, magbabike kayo. Gawin Gawin yung winter. fun sa winter, like, punta kayo sa mga, Ice skating. mag-ski kayo, or kahit cottages pa rin, pero may mga fun things to do, like mag-bonfire kayo, or So, gagawin whatever. na ba natin yan? Yeah, Ready na ba tayong harapin especially ng ice? now, kay baby, I'm I excited for kahit mag-sled lang Oo, yung Like, mga dyan lang sa part activities. na may uphill, tapos, Oo. Yung may mga slope, pwede na para yun. para lang din ma-experience ni baby na tipong, yung winter pala is fun. Tsaka, ano ka ba? Dito siya pinanganak, so dapat lang. Kasi kami, honestly, kapag may snow na, literal na bahay, watch movie, luluto ko ng may sabaw. Yun dun kami, ganun kami. Sopas. Ganun kami sa winter, as in talagang para kaming mga bear. Nag-hibernate kami pag winter. Pero sabi nila, hindi, gawin yung fun. Okay, so, we'll try this. Makes sense naman. Yeah, we'll try. Actually, not bad na nga for me. Lalo na last year. Not bad yung winter last year. Ngayon, hindi natin alam. Yeah. Parating pa lang. And isa pa sa topic na buhay Canada. As long as masipag ka mag-work. That's true. Mo naman yung needs mo. Yeah. Mapupunan mo yung
sa financial needs mo. I think isa yan sa mga I wouldn't say I was surprised, pero na-appreciate ko siya dito sa Canada. Kasi before, alam mo yung, I don't know sa atin like sobrang importante ng educational attainment. And I believe, I mean, syempre, oo, talaga namang importante kung ano yung napag-aralan mo or whatever in terms of career. Pero dito, mas parang open sila kung experience lang or nag-training ka lang ng mga workshop for that particular skill. Parang everyone gets the chance na makakuha ng career as long as parang willing kang matuto. It doesn't necessarily need na yung education mo is dapat sobrang taas. So, parang natuwa ako dito sa Canada na ganun sila. So, lahat ng tao may mga trabaho. As a matter of fact, parang ang dami ko nang nakilalang Filipino workers, mga nandito, na yung mga work nila is like hardcore na skills talaga. Grabe. Tas ang gaganda ng sahod nila. Ang gaganda ng kita nila. Saka yung yung age. They don't care. Yeah, Kahit that's true. anong age mo. Sa Costco, yung mga nandun na... Sila tita. Oo, sila tita. Sila tita. Matatawa ka pa kasi yung mga tao dun, di ba? Di puro mga puti or iba-iba kasi dahil napaka-diverse natin dito. Pero yung mga cashier, nagchichismisan pa yung Tagalog. Yeah. So, pag Pinoy ka, maiintindihan mo. But nakakatuwa kasi we can see that matanda na sila but they're still working. Pero yung work nila chill lang and mukha namang nag-i-enjoy sila. Diba? And also yung taxes. Mararamdaman mo talaga kung saan napupunta. Yes, definitely. Healthcare and all the benefits. Yeah, sobrang laking bagay nun. Like, yung mga random na check-up, like, may mga sa atin sa Pilipinas, minsan pagka may nararamdaman ka, ayaw mo na lang magpa-check up. Kasi iniisip mo na agad yung gastos, bayad. Yung gastos. Yung bayad mo sa check-up mo, then may surprise pa yan na, kailangan mo ng additional check-up for this and that. And then, yung gamot mo. Dito, hindi mo na po problemahin yun. Yung gamot mo na lang, and then sometimes, meron pang discount depende or sa benefits mo. Or sometimes if may insurance yung company pinag-workan mo, hindi as in wala kang ilalabas talaga. I mean, hindi ko naman sinasabing free yung health dito, healthcare. Kasi binabayaran ng tax mo. But at least sa'yo yun, mafe-feel mo kung saan mafe-feel mo kung saan napupunta talaga. Yeah. Yun lang ang ang ayoko is the traffic talaga. Diyos ko, parang EDSA lang din. Yeah. As in. Yun lang. But, yung mga, sa transportation, hindi pa kasi ko nakapag public transport. Hindi, nung nasa, nasa Waterloo. Like bus. Pero sa Toronto, hindi pa. Gusto kong ma-experience din yung yung sinasabi nila sa Natatakot TTC. kasi ako dun sa mga transportation dito. Kasi yung mga friends ko, like yung mga friends kong Canadian, they always use public transport because it's more practical in terms of traffic nga kasi. Pero yung mga stories nila, doon ako natatakot. Mga random stabbing and... Especially when you live downtown. Yeah, that's true. That's so practical kasi pag you live downtown talagang magkakalapit lang yung pupunta mo and parking, sobrang hirap makahanap ng parking. Yeah, that's so challenging. So, yeah, buhay Canada. Anything to share? Sa Canada, I think, pag sinasabing buhay Canada, ang lagi ko lang ine-emphasize kasi, I think, a lot of people, especially people in our country, the Philippines, they think pag nakatungtong ka dito, ang sarap na ng buhay mo, social ka na, sa mayaman ka na. Or like, once na nakatungtong ka sa ibang bansa, in general. basically. So, kasama yung Canada dun. And like, isa yung Canada sa mga major, like, kasi lagi nang tinitignan si US next sa US si Canada. Parang gano'n. So, like, tingnan nila sa'yo big time. And every time, like, you will post something on social media, feeling nila living the dream, good life. I think that's why I rarely post on my Facebook. As a matter of fact, taon na, like years, wala akong makikita sa Facebook ko. Ay, parang gusto ko na lang iwasan. Kasi nga, iba yung interpretation ng mga tao. Hindi nila alam na nagsa-struggle din naman yung mga tao dito. Like, okay, sige, we're probably earning enough. But just enough. No, not too much. Na parang feeling nyo, ang sarap-sarap ng buhay ng tao. Actually, kung iisipin mo nga ako
kung isipin ko, mas masarap pa nga sa Pilipinas mabuhay. Yeah. Kasi sobrang chill lang ng mga tao. Sa Tapos, totoo lang. may time ka pa, after mo work, may time ka pa makapag-hangout Himik. sa friends mo, Diyos ko. alis kayo, Tapos, makapag-inom. Tapos may iwanan mo yung bata sa mga lolo't lola. Dito. Pinakabilib ako, average family sa Pilipinas, may kasambahay. Yeah. They can afford. Oh my They can afford. goodness. Here, Wala. No. Kailangan yayamanin ka dito. Aha. Hindi pwede yung ganun. dito kailangan, ang you earn maybe 200,000 a year yeah. to afford At that least. kind of lifestyle. Yeah, exactly. So, yeah, like, I would say, worth it. Kasi, ang iniisip na namin ngayon, Worth it syempre, because it's a good country, I think. yeah. And the future of, kid. Yun nga, kasi nga, yun na yung Kids. iniisip namin ngayon kasi parents, no? Kids with S. Ay. Isa pa lang anak Ay, natin. isa pa pala. Isa lang, pala. Anyway, so yun nga, worth it naman. Especially when you're thinking about the future of the kids and possibly future natin, retirement, whatever. Yeah, it's just a matter of like, taking small steps at a time. Kasi hindi siya instant na once na nasa Canada ka na, nakatungtong ka na, napagdaanan mo na yung process na like yung kwento mo kung paano ka nakapunta dito. Doesn't mean mag-change na yung buhay mo just like that. Hindi. Nagtatrabaho pa rin kami ng sobrang hirap and talagang like ako, si Jed kasi, talagang yung career niya, yan na yan. Ako, ang dami kong ine-explore. Para akong literal na starting all over again. And it's not a bad thing. I'm actually happy that I'm doing that because, syempre, it's for our family na rin naman. Yeah. But at least you can, you can figure out na. Yeah, that's true. Na kung ano talaga yung gusto mo. Yeah. Kasi, dapat ma-figure out mo yun dahil ayun yung magiging mo gusto mo in the long run. Yeah, that's true. Hindi na pwede yung parang papetiks-petiks ka lang and kung ano-ano yung ginagawa mo. Like, hanapin mo kung ano yung gusto mong gawin, yung na-enjoy mo everyday. Kasi, pag nagsawa ka sa isang bagay na ginagawa mo, ititigil mo lang yan, then, start ka na naman from scratch. So, nandun ako sa part na yun right now. While here, in a new country, basically, for me, kahit na 4 years na ba ako nandito? 5. Yeah. No, 2020 4. ako dumating. So, 4 years ako nandito. And although sabi nung iba, 4 years ka na pala dito So, matagal na yon. But for me, it's still new. So, nag-a-adjust pa rin ako sa buhay Canada. Hindi ko pa rin nga kabisado ang mga streets or road Like, minsan photographic memory. Pero kumbaga, hindi pa ako super well adjusted dito. But, I'm trying. Lagi ko lang sinasabi kay Monica na it takes time talaga. Yeah. It takes time. Like, being immigrant is so hard kasi from scratch ka ulit. Yung ibang mga Canadian sobrang struggle pa nila What more tayo na immigrant na ngayon lang dumating dito. Tapos, wala ka pang connections. Sobrang exactly. hirap. Sabi ko lang lagi kay Monica na trust the process. Yeah. Like, anuhin mo lang yung process talaga. Embrace mo yung process. Kasi, tas magulat ka na lang kapag nakuha mo na yung gusto mo. Tapos, ayun lang yung masashare mo sa kanila na ayun lang yung makikita nila yung success. Pero ikaw mismo, talagang yung process, yung struggle, everyday, ikaw lang yun Ikaw lang ikaw lang makapagsabi nun na tipong sobrang hirap. Tapos pag I wouldn't say you're on top, pero pagka yung reward mo. Kaya sabi ko, yun lang. Trust the process. So basically, yun lang yung buhay namin sa Canada. We'll try to do as much episodes as we can kasi we wanna upload twice a week pero that's eventually soon. So sana magustuhan niyo yung mga episodes namin. Yeah. Okay.